Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito ang mga kaganapan sa APJ Batang Quiapo. Tinawagan na ni Senyora Bettina si Don Facundo upang ipaalam ito. Nalalaman na ng mga investigador ang totoong pumaslang sa kanyang apo na si Pablo. Kaya naman dali-dali nang umuwi si Don Facundo sa kanyang mansyon. Ang pagdating ni Don Facundo sa kanyang mansyon, agad nimang pinakita ni Senyora Bettina ang litrato sa taong pumaslang sa kanyang apo. Kaya naman ang makita na ito ni Don Facundo, hindi siya makapaniwala na kilalang kilala niya ang taong ito at tinulungan pa niya ito. At sising-sisi naman si Don Facundo sa kanyang ginawa dahil ang taong ito ay isa na niyang kasusyo sa negosyo na walang iba kundi si Tanggol. Agad niyang tinawagan si Marcelo upang papuntahin si Tanggol sa kanyang mansyon. Ngunit nagtanong ito si Marcelo kay Don Facundo kung bakit doon sa mansyon papuntahin si Tanggol dahil hindi nga sa mansyon na pag-usapan nila na bayaran si Tanggol. Kaya naman pinaliwanag ni Don Facundo kay Marcelo na mayroong malaking utang si Tanggol kay Don Facundo at doon nga daw niya tatapusin si Tanggol sa kanilang mansyon dahil si Tanggol nga daw ang tumapos sa kanyang apo na si Pablo at kung di naman mapasunod ni Marcelo si Tanggol ay si Marcelo ang mananagot kay Don Facundo. Kaya agad nga niyang pinaalam ito kay Tanggol na nagpapanggap lang na doon nga daw babayaran si Tanggol sa kanilang mansyon ni Don Facundo. Kaya naman agad pinaalam ni Tanggol sa kanyang mga kasamahan na doon sila babayaran sa mansyon ni Don Facundo. Kaya bago pa man sila umalis, masaya pa ang magkaibigan dahil yumaman na nga sila. Sa kabilang banda, nakatakas naman si Catherine mula sa mansyon nila Don Julio. Kaya agad nga itong pinaalam ni David sa kanyang papa. Wala nga daw ibang pupuntahan si Catherine kundi sa mansyon ng kanyang lolo na si Don Facundo. Hindi nga daw magdadalawang isip na sasabihin ni Catherine ang lahat ng mga nagaganap sa mansyon nila Ramon. Kaya naman napilitan na si Ramon na ipatawag ang kanyang mga tauhan upang lulusugin na nila ang mga kabalyero. Habang sila Tanggol naman ay dumating na nga sa mansyon nila Don Facundo. Pero bago pa nakaharap ni Tanggol si Don Facundo, nag-uusap muna sila ni Marcelo at natanong ni Marcelo kay Tanggol kung ano nga ang nangyayari kay Bubbles. Kaya sinabi ni Tanggol ang lahat. Bago pa man daw tapusin nila si Bubbles ay nauna na itong ginahasa. Kaya habang nag-uusap si Tanggol at Marcelo, dumating naman si Don Facundo at inabutan ito si Tanggol ng isang envelope. Kaya nang binuksan ni Tanggol ang envelope, hindi niya inaasahan na litrato pala ito ni Pablo na apo pala ni Don Facundo. Kaya dito na nalaman ni Tanggol na lulo pala ni Pablo si Don Facundo. Kaya agad nga sinubukan na lumaban ni Tanggol, ngunit wala nang magawa itong si Tanggol dahil sa dami ng tao ni Don Facundo. Agad nga itong pinatulog kasama ang mga kasamahan nito. At nang nagising na nga si Tanggol, namalayan na lang niya na tinali na siya sa isang kabayo at kiniladkad ito. Maawa pa kaya si Marcelo kay Tanggol at tutulungan niya ito dahil nalaman na nga ni Marcelo na ginahasa pala ito si Bubbles bago pa nila tinapos. At malalaman din ni Marcelo na apo pala ni Don Facundo ang tumapos at gumahasa sa kanyang anak na si Bubbles. Kaya naman mga kaibigan, aabangan natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.